Hindi pa rin matanggap ng maraming Boston Celtics fans ang nangyaring trade kay Jaylen Brown. At kung tutuusin, madaling maintindihan kung bakit. Si Brown ay naging malaking bahagi ng Celtics sa loob ng maraming taon at para sa maraming fans, mahirap tanggapin na ipinagpalit siya ng Boston sa Philadelphia 76ers kapalit ni Paul George at ilang draft picks. Kahit lumipas na ang ilang linggo, hindi pa rin nawawala ang frustration ng Celtics fans. Pero habang patuloy na pinag-uusapan ng mga tao kung tama ba o mali ang naging desisyon ng Boston, may isang bagay na unti-unting nagiging malinaw. Maaaring may plano talaga ang Celtics at malaking bahagi ng planong iyon ay si Paul George. Oo, hindi na bata si George. At oo, may malaking concern tungkol sa kanyang kalusugan dahil inaasahang maaari siyang makaligtaan ng malaking bahagi ng susunod na season dahil sa injury. Pero kahit ganoon, may isang bagay na hindi maaaring balewalain. Marunong pa ring maglaro ng basketball si Paul George at nakita mismo iyon ng Celtics. Noong nakaraang season, nagkaroon ng pagkakataon ang Boston na makita ng malapitan kung ano ang kaya niyang gawin nang magharap ang dalawang teams sa first round ng playoffs. Sa loob ng 7 games, nag-average si George ng 17.4 points, 4 rebounds, 3 assists at 1.4 steals bawat laro. Nag-shoot din siya ng 48.9% mula sa field, 55% mula sa 3-point range, at 77.8% mula sa free throw line. Pero hindi lang numbers ang dahilan kung bakit naging interesting ang kanyang performance. Malaki rin ang naitulong niya sa depensa. At kung iisipin ang magiging role niya kasama si Jason Tatum, makikita kung bakit maaaring maging interesting ang combination na ito. Dahil si Tatum ang magiging pangunahing offensive option ng Celtics. At si George ay isang player na kayang mag-score, mag-shoot mula sa labas, gumawa ng sariling shot at tumulong sa depensa. Kaya kahit maraming fans ang galit pa rin sa pagkawala ni Jaylen Brown, maaaring may logic sa likod ng pagkuha kay George. At ngayon, mismong si Paul George na ang nagbigay ng dahilan para mas maging excited ang Celtics fans. Sa isang video na inilabas sa official YouTube channel ng team, malinaw ang kanyang excitement tungkol sa pagsali sa Boston. Sinabi ni George na ibibigay niya ang lahat para sa Celtics at excited siya sa bagong journey na naghihintay sa kanya. Para sa isang player na kakapasok pa lamang sa isang bagong organization, malaking bagay ang ganitong attitude. Hindi lamang siya dumating sa Boston dahil kailangan niya ng bagong team. Mukhang gusto rin niyang patunayan na kaya pa niyang gumawa ng malaking impact. At maaaring iyon mismo ang kailangan ng Celtics. Dahil pagkatapos ng trade kay Brown, maraming tao ang agad nagbilang sa Boston. Marami ang nagsasabing mas mahina na ang Celtics. May ilan namang naniniwalang napakalaking gamble ang pagkuha kay George. At dahil mas lumalakas din ang ibang teams sa Eastern Conference, mas naging mahirap para sa Boston ang kanilang sitwasyon. Pero baka masyado pang maaga para sabihin na tapos na ang Celtics. Dahil kung titingnan ang buong roster, marami pa ring dahilan para maging optimistic ang kanilang fans. Hindi lamang si Paul George ang bagong addition ng team. May mga ibang moves din ang Boston na maaaring maging mahalaga sa kanilang magiging season. Isa na rito si Mitchell Robinson. Kung magiging healthy siya, maaari siyang maging malaking tulong sa rebounding at sa pagkontrol ng possessions. At para sa isang team na gustong maging competitive, napakahalaga ng pagkakaroon ng player na kayang gumawa ng extra possessions sa pamamagitan ng rebounds. Mayroon din silang veteran presence mula kay Mike Conley. At maaaring hindi na siya ang player na dating siya noong kanyang prime, pero ang experience at leadership na dala niya sa locker room ay maaaring maging malaking bagay para sa isang team na dumaan sa napakalaking pagbabago. At syempre hindi natin maaaring kalimutan si Jason Tatum. Sa pagkawala ni Jaylen Brown, mas magiging malinaw ang responsibility ni Tatum bilang pangunahing offensive weapon ng Celtics. Mas marami siyang kailangang gawin. Mas marami siyang kailangang pasanin. At mas magiging mahalaga ang kanyang performance sa bawat game. Pero maaaring hindi naman iyon isang masamang bagay. Dahil kapag ikaw ang number 1 option, mas malaki rin ang pagkakataon mong kontrolin ang offense at ipakita kung ano talaga ang kaya mong gawin. At dito maaring maging mahalaga si Paul George dahil hindi naman kailangan ni George na maging superstar every single night. Hindi niya kailangang kunin ang lahat ng shots. Hindi rin niya kailangang maging dating version niya na kailangan dalhin ang buong team.
Ang kailangan ng Celtics ay isang veteran na kayang magbigay ng scoring kapag kinakailangan, gumawa ng plays, mag-spacing sa court at tumulong sa depensa. At kung magagawa niya iyon, maaaring mas maging dangerous ang Boston kaysa sa iniisip ng marami. May isa pang player na maaaring magkaroon ng malaking opportunity dahil sa pagbabago ng roster, si Peyton Pritchard. Matapos ang trade kay Brown, mas maraming offensive responsibility ang maaaring mapunta kay Pritchard. At maaaring ito na ang pagkakataon niyang gumawa ng mas malaking pangalan sa Celtics. Hindi lamang siya magiging supporting player, maaring mas malaki na ang role niya sa rotation. At kapag pinagsama mo iyon sa development ng mga batang players tulad ni Hugo Gonzalez at Baylor Shireman, may posibilidad na magkaroon ang Boston ng magandang combination ng veterans at young talent. Kaya kahit masakit para sa fans ang pagkawala ni Jaylen Brown, hindi ibig sabihin na wala ng future ang Celtics. Sa katunayan, maaaring ibang klaseng team ang makikita natin sa susunod na season. Mas maraming responsibility kay Tatum, mas malaking role kay Pritchard, mas maraming pagkakataon para sa young players, at isang veteran star tulad ni Paul George na gustong patunayan na may natitira pa siyang gasolina at may isa pang maliit pero interesting na development. Ayon sa report ni ESPN's Bobby Marks, isinuko ni George ang kanyang $3.9 million trade bonus. Maaaring maliit itong detalye kapag tiningnan sa kabuuan ng NBA, pero maaari itong makatulong sa financial flexibility ng Celtics. At sa isang team na kailangang maging maingat sa kanilang finances, bawat bit ng flexibility ay mahalaga. Kaya habang patuloy na sinasabi ng iba na natalo ang Boston sa Brown trade, maaaring hindi pa natin nakikita ang buong picture. Dahil ang tunay na value ng trade ay hindi lamang makikita sa unang araw. Makikita ito kapag nagsimula na ang season. Makikita ito kapag naglaro na sina Tatum at George ng magkasama. Makikita ito kapag naging healthy ang roster. At higit sa lahat, makikita ito kapag dumating na ang playoffs. Doon natin malalaman kung tama ba talaga ang naging desisyon ng Celtics. Pero sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Hindi mukhang pumunta si Paul George sa Boston para lamang tapusin ang kanyang career. Mukhang gusto niyang gumawa ng impact. At mas mahalaga, mukhang gusto niyang patunayan na mali ang mga taong mabilis nang sumuko sa Celtics. Dahil maraming tao ngayon ang nagbibilang sa Boston. Maraming fans ang nagagalit. Maraming analysts ang nagtatanong kung sapat ba ang roster nila. At marami ang naniniwalang mas malakas na ang ibang teams sa Eastern Conference. Pero minsan, iyon mismo ang sitwasyong nagiging motivation para sa isang team. At kung magiging healthy si Paul George, kung magagawa ni Tatum na iangat ang kanyang laro bilang number 1 option, at kung magkakaroon ng malaking leap ang kanilang young players, maaring hindi ganoon kadali ang buhay para sa mga kalaban ng Boston. Kaya oo, may karapatan ang Celtics fans na malungkot at mainis sa pagkawala ni Jaylen Brown. Hindi madaling palitan ang isang player na naging malaking bahagi ng franchise. Pero hindi ibig sabihin na wala nang magandang mangyayari pagkatapos niya. Dahil ngayon, may bagong chapter ang Celtics at nasa gitna nito si Paul George. Ang tanong na lang ay kung kaya ba niyang manatiling healthy at ibigay ang level ng basketball na kailangan ng Boston. Dahil kung magagawa niya iyon, maaaring ang trade na unang tingin ng lahat ay isang malaking pagkakamali, ay maaaring maging isang desisyong magbibigay sa Celtics ng panibagong pagkakataon. At kapag dumating ang playoffs, doon nating malalaman kung sino talaga ang tama, ang Celtics fans na nagsasabing mali ang trade o ang Boston front office na naniniwalang si Paul George ang tamang veteran piece para sa susunod na chapter ng kanilang team. Sa ngayon, isang bagay lang ang sigurado, hindi pa tapos ang Celtics. At mukhang determinado si Paul George na siguraduhing maririnig iyon ng buong NBA. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?